Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganun na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Last week, napag-usapan po natin ang hurting words base sa isinulat ni Solomon sa Proverbs 15:1 na ang malumanay na sagot ay nakakawala ng galit. Pinapaalalahanan po tayo na kailangan nating may self-control, pasensya at kindness sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan dahil meron pong power ang words o ng pananalita natin. Mahirap po itong gawin lalo na kung ikaw ay na-trigger na at galit. Ngunit kailangan din po nating isipin kung gusto po nating maging wise o fool sa paningin ng tao, lalo na sa paningin ng ating Diyos. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode noong nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat po ng ating episodes. Mag-thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ito, walang bayad. November na naman, amoy na po ang diwa ng Pasko, lalo na dyan sa Pinas. Dito naman po sa amin, nalalapit na po ang eleksyon. Actually, bukas na po. Nirecord ko po ito ngayon, November 4, dahil bukas ay eleksyon dito sa Amerika. Habang pinakikinggan nyo po ang aking video na ito, meron na po kaming bagong presidente. Isa pang pagbabago, 13 hours na po ang difference natin dyan kasi nag-move forward po ang aming oras dito sa Amerika. Diyan naman sa Pinas ay nalalapit na ang local election at national election para sa mga papalitang mga senador. Gusto ko pong ipaalala sa inyo ang kahalagaan ng pagboto. Oo, kailangan natin manalangin bilang mga Kristiyano. Oo rin na kailangan ipahayag ng mananampalataya ang ebanghelyo, ngunit kailangan din po nating bumoto bilang Kristiyano. Bakit kailangan tayong mga Kristiyano ay dapat makibahagi sa pamimili ng leader sa pamamagitan ng eleksyon at bakit kailangan nating makibahagi sa politika? Maaring hindi tayo of this world pero nabubuhay tayo dito sa mundo. At hanggat narito tayo, we are called to be the light and salt of this world. Sinabi ni Jesus sa Matthew, nakasulat sa unang bahagi ng verse 5, sabi doon, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its taste or flavor?" At sa verse 16 naman, ito ang nakasulat, "Let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." It is clear, nakikita natin kung ano na ang nangyayari sa mundo. Ang daming paghihirap na dinaranas ng tao. Ang kahirapan ay hindi lang sa mga naghihikahos na mga bansa, kundi kahit dito na rin po sa Amerika. Kailangan nating ipagdasal ng mundo, ang Pilipinas, pati na rin ang Amerika. It's clear that we need to turn back to God. Alam natin na walang isang tao, kahit politiko, ay kayang mag-isang magbago ng bansa. Ngunit alam din natin na ang leader can make significant change. Maaring mabuting change o masamang change. Depende sa resulta ng eleksyon. Kailangan natin ng leader na may takot sa Diyos. Kaya kailangan nating mga Kristiyano ay mag-participate sa eleksyon. Sa Romans 13:11, nagpapaalala sa ating lahat, "This is all the more urgent for you to know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than when we first believed." Bilang mga Kristiyano, oras na upang tayo ay magising and to make our voices heard. Nung nasa college pa ako, madalas kong isigaw ito. Oras na ng pagbabago. Isulong ang ating mga karapatan upang mapakinggan. Sulong, Pilipinas. Ngunit ngayon, dahil binago na ng Diyos ang aking worldview, idadagdag ko sa sigaw ko, gising na mga anak ng Diyos. Isulong ang pagbabago. Repent, talikuran ang korupsyon, at maging salt and light of the world.
Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na tumakbo sa politika dyan sa Baguio noong 1990s. Gabi-gabi, ang laman ng aking campaign speeches ay ang 2 Chronicles 7:14. Alam niyo ito. At naaalala rin siguro ng mga ibang nakikinig sa akin noong nandyan pa ako. Sabi sa Bible, "Then, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land." Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang katangian ng isang leader na naaayon sa standard ng ating Panginoong Diyos. Nabasa niyo na ba ang Book of Daniel? Kukwento ko po sa inyo ng konti. Si Daniel ay isang prominent figure sa Bible na kilala sa kanyang pananampalataya. Kilala rin siya sa kanyang wisdom at prophetic visions. Ang kanyang kwento ay mababasa natin sa Book of Daniel. Isa sa mga pangunahing aklat ng mga propeta sa Old Testament. At binanggit din siya sa makasaysayan at makahulugang konteksto sa iba't ibang bahagi ng Bible. Sa umpisa ng kwento, si Daniel ay isang batang Hebrew na galing sa isang mayamang pamilya. He was taken captive to Babylon pagkatapos ng pagsalakay ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem noong 605 BC. Kasama ni Daniel ang kanyang mga kaibigan na sina Hananias, Mishael at Azarias. Siya ay pinili upang maglingkod sa King's Court dahil sa kanyang katalinuhan, sa kanyang hitsura. Ganda lalaki siguro ni Daniel, ano? At sa kanyang husay. Kahit pa nasa ibang bansa siya, nanatili si Daniel sa kanyang pananampalataya. Sa unang bahagi ng kanyang paglilingkod, tumanggi siyang kumain ng pagkain ng ilan dahil labag ito sa batas ng pagkain ng mga Hudyo. Sa halip ay pinili niya ang gulay at tubig lamang. Pinagpala ng Diyos ang kanyang katapatan. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan at pangunawa na higit sa iba doon sa King's Court. Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip at mga pangitain na ginamit upang ihayag ang mga mensahe ng Diyos sa mga hari ng Babylonia at Persia. Ang isang pagkakataon ay noong binigyang kahulugan ni Daniel ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar tungkol sa isang malaking ribulto, predicting the rise and fall of kingdoms. Later, na-interpret din niya yung mysterious writing on the wall para kay Haring Belshazzar na sinabing babagsak ang Babylon. Nang sakupin ni Darius ang Babylonia, si Daniel ay prinomote sa mataas na posisyon. Ang kanyang mga kasamahan were jealous of his favor, and because of their jealousy, nilinlang nila ang Haring Darius na magpalabas ng isang utos para walang sino man ang maaring manalangin sa sino mang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 araw. Si Daniel ay patuloy na nanalangin sa Diyos. Siyempre, nahuli si Daniel at inihagi siya doon sa lion's den. But God protected him at siya ay lumabas na hindi nasaktan. Ipinakita dito ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa buhay ni Daniel. Ang spiritual na buhay ni Daniel ay hindi lamang isang afterthought. His life revolved around it. Sa chapter 6 ng Book of Daniel, nangyari na ang prophecy niya na ang Babylon ay babagsak. Si Haring Darius na ngayon ang siyang namamahala sa kaharian ng Persia ay kaagad napansin si Daniel. Bakit ganun? Ito ay dahil sa integridad at katapatan ni Daniel. Namumukod tangi si Daniel sa ibang tao. Si Haring Darius wanted to elevate Daniel above his other advisors. Ginawa siyang pinakamakapangyarihang tao sa kaharian next to the king himself. Pinili siya ng hari para sa ganoong posisyon bilang resulta ng kanyang pagsusumikap, ng kanyang kahusayan at ng kanyang integridad. Kailangan natin ng mga Kristiyanong tulad ni Daniel sa ating gobyerno at sa lahat ng mga departamento sa matataas na posisyon sa gobyerno. We need them in medicine, we need them in education, we need them in defense, we need them in agriculture, in music, in sports. Kailangan natin ng mga mananampalataya to let their light shine
everywhere. At tulad ni Daniel, Christians should always do their best work. They should be the best at whatever they do. In effect, Daniel had a ministry in politics. Naimpluwensyahan niya ang mga pinuno ng mundo at hindi ikinompromiso ang katotohanan. Sinasabi sa atin ng Biblia na he distinguished himself above the other governors and satraps because an excellent spirit was in him. Anong excellent spirit? Excellent spirit also translate spirit dominated. You're never more clear-headed than when the Holy Spirit is directing you. Pagaman nabuhay si Daniel sa epicenter of rampant idolatry and incredible cruelty, nananatili siyang righteous man. Sa gitna ng widespread na sexual immorality, lumago spiritually si Daniel. Ito ay dahil sa naglaan siya ng panahon para sa ating Diyos, para sa mahalaga, para sa relasyon at ang kaugnayan niya sa Diyos. Ano ang mga mapupulot nating mga aral sa buhay ni Daniel sa pagpili ng leader na namumuno ng bansa at sa mga high positions in government? Ito po ang ilan. Kailangan ng integrity and godliness. Doon po sa 1 Samuel 16:7, nang piliin ng Diyos si David, sinabi niya kay Samuel, "The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Pinapahalagaan ng Diyos ang internal character and righteousness over outward appearances. God's leaders are expected to have a heart aligned with Him, prioritizing integrity, prioritizing humility, and a genuine relationship with God. Integrity is a foundational for a leader because it establishes trustworthiness. Pangalawa, sinasabi sa Kawikaan 8:15-16, "By me, kings reign and rulers issue decrees that are just. By me, princes govern and nobles, all who rule the earth." Ang makukuha po natin dito ay wisdom and understanding. Dito sa verse na ito, wisdom is seen as essential to leadership. Ang mga pinuno ay dapat magkaroon ng discernment, making decisions that reflect godly wisdom. Ang isang leader na nagsisik ng karunungan mula sa Diyos, sa halip na umasa lamang sa human understanding, ay mas more likely to lead effectively. Pangatlo, justice and compassion. Sa Micah 6:8, sinasabi, "What does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God." Ang isang leader ayon sa pamantayan ng Diyos ay nagtataguyod ng justice and compassion, upholding righteousness while being merciful. Ang mga leaders ay dapat nagmamalasakit sa kapakanan ng lahat ng mga tao, lalo na sa mga vulnerable at marginalized. Pang-apat, ipinapakita ni Jesus ang servant leadership. In Mark 10:42-45, "Whoever wants to become great among you must be your servant. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve." Ang mga makadiyos na leaders are called to serve rather than to be served. Ang kanilang focus should be on uplifting others, paggawa para sa ikabubuti ng mga tao at hindi paghangad para sa mga sariling kapakanan, pagpapayaman at pagiging popular. Panglima, humility and dependence in God. Sabi sa James 4:6, "God opposes the proud but shows favor to the humble." Ang mga leaders ay dapat magkaroon ng humble heart na kinikilala ang kanilang pangangailangan ng patnubay ng Diyos. Pride and self-sufficiency can lead to destructive choices, whereas humility allows for God's strength to work through them. Ano pa?
choosing leaders who fear the Lord. Exodus 18:21 gives advice from Jethro to Moses about choosing leaders. Sabi doon, select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. Ang mga pinuno ay dapat magpakita ng takot sa Panginoon, a deep respect for God's authority and His ways. Yan ay ilang mga guide for us to make wise decisions sa pagpili ng ating leader na mamumuno sa mahalagang posisyon ng leadership sa gobyerno mula sa pinakamataas hanggang sa barangay leaders. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ninyo ang mga bago pa nating mga episode. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Nandun po lahat ang aking mga video mula po nung umpisa, nung binasa ko po ng isang buong taon ang Biblia from Genesis to Revelation at sa mga iba pang mga episode at mga private videos ko po. Muli, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.